Ang matinding galit ni Soho kay Arsha at mukhang wala na atang kawalang babaeng ito mga las dahil ang pinakamalakas nilang descendant na si Granga ay pinataob kaagad ni Soho. At hindi rin magpapatalo ang kabilang panig mga lads dahil nalaman na ni Lim Taegyo na si Park Doojen ang nagsabotage sa eroplanong sinakyan nila gamit ang ability ni Lee Yun Sok. At mukhang plano na rin yung gawing isa sa mga S-rank na believer itong si Lim Taegyo. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan gamit ang shadow item na ibinigay ni Soho kay Choi Jong-in na isang heroic grade bracelet na may pangalang Torch, mas lalong pinalakas ang firepower ng The Ultimate Hunter dahil sa 26% stats manifestation at nasa level 16 na ang item na to at mayroon pa itong active skill na Rapid Ignition with 300 mana cost na ang casting time para sa ignition skill ay pinaikli ng 30% for 1 minute. Parang impyerno lang ang paligid mga lads sa lawak ng kapangyarihang inirelease ni Choi Jong-in at kasama nga niya dito ang dalawang guildmaster na sina Park Jung-soo at Ma Dong-ok kung saan gumawa lang naman ng sandamakmak na fire arrow ang The Ultimate Hunter towards Giant Ice Monster kaya bawat pagtama ng atake ay talagang nagmimelt habang sumasabog ang mga magic beast. Nabawi ka na lamang si Ma Dong-ok na as expected sa The Ultimate Hunter na si Choi Jong-in hindi nila kailangan mag-step in pa para sumali sa laban. Ngunit may napansin si Choi Jong-in na may naiwan pang isa kaya kaagad niyang kinall out si Ma Dong-ok na ikinagulat naman ng guildmaster. Subalit napangiti na lamang siya at napasabing hindi yan problema para sa akin. At gamit ang shield na ibinigay ni Soho sa kanya ay kaagad niyang naprotektahan ng sarili. At dito ipinakita mga lazang heroic grade shadow weapon na ibinigay ni Soho na nasa level 12 na. Isang shield na may pangalang Demon Emperor na may stats manifestation 22% at plus 175 defense. At mayroon itong active skill na Giant Form na mayroon lang 10 mana cost kung saan babalutan niya ang kanyang buong katawan ng mana para lumaki at mayroon lang itong duration effect na 1 mana per second so magagamit niya ang kanyang skill within 10 seconds. Biglang tumalon sa likod si Park Jung-soo upang magpakawala ng hindi matatawarang suntok at dito ipinakita din ang heroic grade na shadow item na ibinigay ni Soho sa kanya na nasa level 11 na may pangalang Gabot na may stats manifestation 21% at plus 120 defense na may active skill na offense is the best defense with 100 mana cost na kino-convert ang defense niya into attack kung saan madi-deactivate lang naman ang kanyang 50% defense at ma-convert into 30% offense. Ay nagkaroon lang naman ng napakalaking butas sa katawan ng monster matapos tumama ang kanyang atake. Hindi makapaniwala si Park Jung-soo na kaya niya itong gawin sa loob ng S-rank dungeon. Kaya napawikan na lamang itong si Ma Dong-ok na mukhang nabubunga na talaga ang special training ni Park Jung-soo matapos mabigyan ng item ni Song Soho. At dito ipinakita ang tatlong hunter na dumating sa kanilang area at napakomento na lamang si Ma Dong-ok na mukhang malapit na nilang matapos ang lahat dito. At ang dumating pala ay ang White Tiger Guild na sina Baek Kyun-ho, Baek Mi-ho at Son Ki-hon na mabilis din nilang natapos ang kanilang trabaho. At ipinakita ang bagong heroic grade shadow item ni Mi-ho na isang Graves na may 20% stats manifestation at plus 120 attack. Ngunit si Ki-hon ang hindi nakatanggap ng item sa kanila due to time restriction ni Soho. Sinabi ni Baek Kyun-ho na mas nauna na sa kanila ang Scavenger Guild kaya wika ni Choi Jong-in na kailangan na nilang magmadali. Kung kaya napatugon si Baek Kyun-ho na nagpapasalamat talaga sila sa naging desisyon ni Choi Jong-in. Mas mapapadali ang pag-regroup nila ngunit anong gagawin nila sa apat na natitirang hunters? Wika ni Choi Jong-in na hindi na kailangan pang mag-aalala si Yun-ho sa apat na natitirang hunters dahil alam niyang si Song Soho ay nagiging maingat sa Scavenger Guild kaya mas pipiliin itong kumilos na mag-isa kaysa unahing sumama sa grupo nila at ang Reaper Guild naman ay may ugaling kumikilos mag-isa at malamang sa malamang gumagalaw din sila na magkakahiwalay. Dagdag pa ni Choi Jong-in na pare-pareho naman sila ng target, ang dungeon boss. Kaya kung magpapatuloy lang sila, siguradong magkasalubungan lang silang lahat sa dulo. At ang kalaban nila ang Scavenger Guild na pinamumunuan ni Thomas Andre, isang national level hunter. Kaya ngayon, ipapakita nila kung sino talaga ang tunay na malakas.
Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan patuloy lang sa paglalakbay si Thomas Andre kasama ang buong Scavenger Guild. Ngunit makikita sa mga mata ng Dagulay at mga Lods na parang hindi siya komportable dahil alam niya na may palihim na nagtatago sa itaas at nagmamatyag lang sa kanila. It's turn out na sina Lee Yun Sok pala at Park Doo-jin ang nasa itaas. At base sa mga huling chapter mga Lods na target ng Apostle of Itarim si Thomas Andre upang gawing pinakamalakas na believer. Napaisip ang Apostle of Itarim na kapag makukuha niya ang kapangyarihan ng isang national level hunter at maiipon sa kamay niya ang mga Asrong hunter, siya na ngayon ang magdidesisyon kung kailan siya magsisimula ng digmaan at kung sino ang isasakripisyo niya para makalika ng isang himala. Kinuha ng Apostle ang Enhanced Star Fragment at gamit ang Amplification, binalutan niya ng mana ang Star Fragment para makagawa ng isang arrow strike towards Thomas Andre. Napatigil si Thomas Andre, ngunit biglang nag-step in si Lim Taegyo at napasabing kahit parang isa itong kompetisyon, gusto niyang iwasan muna ang pag-atake sa ibang guilds. Kaya napatigil si Park Doo-jin nang narinig ang boses ni Lim Taegyo at sinabi pa nitong hindi niya papalampasin ang ginawa nito bilang guildmaster at napatanong kung anong ginagawa ni Park Doo-jin dito. Bakit hindi ito sumasama sa ibang Korean hunter? Paliwanag ni Park Doo-jin na nagkataon lang na nakasalubong niyang Scavenger Guild sa lugar kung saan siya bumagsak matapos sumabog ang aircraft. Kaya sinundan niya na lang ito ng palihim sa pag-asang maagaw nila ang reward na pag-aagawan nila. Ngunit napasagot si Lim Taegyo, huwag kang magsinungaling boy. Kanina pa kitang sinusundan sa moment nung bumaba ka. Hindi ba't kasinungalingan na yun mismo na lumapag ka malapit sa mga taga-Scavenger Guild? Dagdag pa ni Lim Taegyo na ang dahilan kaya sumabog ang eroplano ay dahil sa ability ni Lee Yun Sok. Hindi ba? Anong pinaplano niyong dalawa na makikitang hindi na nakapagsalita pa ang dalawa at ang Apostle of Itarim ay napatitig na lamang na parang naparealize na hindi natatalab kahit ano pang eksplanasyong gagawin niya at napasabi hindi niya naisip na mapapansin yun ni Lim Taegyo as expected sa senses ng isang ranger at sinabi pa niyang kagaya kay Lee Min Song ayos naman sana ang naging takbo noon kung hindi lang naging disturbo itong si Lim Taegyo kaya parang kusang gumalaw ang kalamnan ni Lim Taegyo at napasabing anong sinabi mo na makikitang nakahanda na ang magic arrow ni Lim Taegyo mga lods para pakawalan towards Park Doo-jin. Kalmadong sinabi ng Apostle of Itarim kay Lim Taegyo na hindi ka naman isang national level hunter pero wala na tayong magagawa pa. Isa ka pa rin Asrang hunter kahit papano. Ang tawag nga ng iba dito, kahit papano, pwede na rin. Kung saan parang kidlat na sumulpot si Lee Yun Sok sa likod ni Lim Taegyo mga lods habang ang Star Fragment ay hinanda na ng Apostle of Itarim. Pagkatapos lumipat ang eksena sa Star Fragment na kulay berde at mukhang naiiba ang fragment na ito mga lods kaysa sa iba dahil parang in-enhance ito mismo ni Osha particularly para sa descendant ng Monarch of Frost. Sinabi ni Osha na once mailalagay niya ito sa katawan ni Circa, hindi na nila kailangan pang makikiusap pa para sa descendant ng Monarch of Frost. Napangiti namang sinabi ni Pia na sobrang stupid naman ni Frost descendant, hindi nakikinig kay Osha na makikitang ibinigay ni Osha ang fragment sa Centipedensex para ang insekto niya na mismo ang gagawa sa paglalagay ng fragment sa katawan ni Circa. Nandilat pa rin ang mga mata ng batang elf dahil wala siyang idea kung ano ang sinasabi ng mga taong to. Ang gusto lang niya ay maprotekta ng mga kapatid niya. Kaya humihingi siya ng tulong sa isipan kay Chacha. Humihingi din siya ng tulong sa kanyang grandfather. At napasay no nang nakitang nasa harapan niya ng insekto dalang star fragment. Subalit biglang lumabas ang higanting shadow soldier sa katawan mismo ni Circa at ginrab kagad ang katawan ng insekto kaya tulalang-tulala si Osha nang nakita ang shadow soldier na pinagpupunit-punit ang insekto niya. At si Circa naman ay nashock rin kung bakit nandito ang summon ni Ho-ho. Napatanong sa sarili si Osha kung tinawag ba ng batang elf ang Shadow Descendant. So ano ang ibig sabihin nito? Nawika naman ni Pia, ibig sabihin lang nito, papunta na dito ang Shadow Descendant. Nakita ni Asha na nabasag ang Star Fragment at wala siyang extra at wala din siyang balak na labanan ng Shadow Descendant kahit pa ang kapalit nito ay ang pagsuway niya sa kontrata ng Apostle of Itarim. Kung kaya't sinabi niyang wala na siyang ibang choice kundi kidnapin ng Frost Descendant at tumakas. Kaya kaagad niyang inutusan si Granga na asikasuhin ang pagkuha ng batang elf.
Gulat na gulat si Serka sa mga sinabi ni Arsha. Nakikidnapin siya. Kaya sinabi niyang hindi na siya magpapabaya pa. Sila ang unang nagbanta. Kaya this time, papatayin ko sila. Kung saan kinuha ni Serka ang kanyang dagger mga lads at kaagad nag-dash towards Asha. Ngunit biglang sumulpot sa harapan niya si Granga at nag-unleash lang naman ng atake gamit ang kanyang higanting axe. Sobrang bilis ng pangyayari mga lods kaya umaksyon na rin ang Shadow Soldier na makikitang magpapakawala na ito ng matinding suntok kay Granga ngunit bigla lang namang nahati ang mukha nito in just one slash na makikitang hindi lang mukha kundi buong katawan ng Shadow Soldier mismo at kaagad ginrab ni Granga ang ulo ni Serka upang iharap kay Arsha. Narealize ni Serka na sobrang lalakas pala ng mga kalaban niya at habang lumuluha sa sobrang sakit ng paghawak sa kanya ni Granga, sinabi ni Asha na tumahimik ka. Huwag mo na akong inisin kung ayaw mong masaktan. Subalit may biglang tumalon sa itaas na sobrang niyang ikinagulat na parang alam niya na kung sino ang dumating. Kaya kaagad niyang kinuha ang batang elf at naghanda na rin si Granga sa posibleng malaking laban na mangyayari. Habang si Soho naman ay napasabing, "Who the hell are you? Saan nyo dadali ng batang yan?" Narealize ni Serka na si Hoho ang dumating, kaya kaagad nag-clash ang suntok ni Soho at ang higanting axe ni Granga kung saan nagkaroon lang naman ng matinding impact sa paligid sa lakas ng puwersang nagbabanggaan at si Granga ay napangisngis na lamang habang nanginginig na pinipigilan ng lakas ni Soho gamit ang kanyang axe. Nagkaroon ng malaking pagsabog habang tumatakbo ng mabilis si Pia at Arsha at napatanong nga itong si Pia kung ano na ang gagawin nila. Ang Shadow Descendant at si Granga ay naglalaban, ngunit nagmamadaling sinabi ni Arsha na gumawa si Pia ng isang gate. Habang gumagawa ng gate si Pia, napaisip si Asha na hindi ganoon kadali talunin ni Soho si Granga. Base sa mga pagsusuri niya gamit ang kanyang insekto, tataka sila at kukunin nila ang Frost Descendant habang pinipigilan ni Granga si Soho. Subalit isang napakabigat at napakalakas na bloodlust ang kanyang naramdaman nang sinabi ni Soho sa likod, "Saan kayo pupunta?" Na makikitang duguan at napayuko na si Granga mga lads at hindi na nakagalaw pa. Nanginginig ang buong katawan habang pinagpapawisan. Lumuluhang napatingin si Serka kay Soho, kaya umapo ang napakatinding mana ng ating bida na napasabing, "Ibalik nyo ang batang yan." At dito ipinakita na nasa level 75 na si Soho mga lods. Kaya miscalculated talaga ang sinabi ni Asha kanina na kayang pigilan ni Granga si Soho. Totoo na sobrang dali lang makapag-level up ni Soho kahit saan siya mapupunta. At dito lang nagtatapos mga lods, sobrang intense ng chapter na ito. Hindi na ako makapaghintay kung ano ang magiging resulta sa laban ng Apostle of Iterim at kay Lim Taegyo. O baka biglang susulpot sa ita si Thomas Andre at sasali sa laban. Pero base sa ugali ni Thomas Andre mga lads, hindi siya nakikialam kung hindi siya makikinabang. At kung iisipin natin mga lads, saan pupunta ang lahat ng hunter? Siguradong doon talaga pupunta ang lahat sa village ni Serka, kung saan nandoon si Chacha na magsisilbing boss sa loob ng dungeon. O baka may isa pang monster na malakas din na pwede nilang makalaban. Dahil kung si Chacha lang, imagine zero ang mauuwi nilang reward kung magkaganon. Dahil siguradong kilala ng lahat ng Korean hunter si Cha Hae-in. At hindi nila ito kakalabanin. And another conflict na naman between Soho at Thomas Andre. At next chapter ulit tayo mga lads next week. Salamat!